So ayan, nililinisan natin yung engine harness para sa Toyota Corolla Altis 2007 galing kay Boss Christian Mante. Ayan yung mga kasama natin. Boss Erong Cabrera, Melanie, Anos Vlog pala. Ayan. Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Sa araw na to, meron na tayong gagawin dito kay Alkia, Toyota Corolla Altis 120G 2001 model na Matic. Magpapalit po tayo ng engine harness to ECU. So kompleto po yan, shoutout natin Boss Christian, yan, from Laguna. So yan, kasama natin si Boss Erong Cabrera. At syempre, videographer natin Anos Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. So yung mga ka-DIY, 2001 model to, kaya brittle na. Ito, papapansin nyo, nagpalit na tayo ng mga socket ng injector. Yan o, mahal din po yan mga ka-DIY, 300 plus to 400 plus ang isa nito. Tapos dito sa ignition coil, nagpalit na rin po tayo. Brittle na, ngayon nagluloko naman yung sa may knock sensor lagi, kahit palit tayo ng palit. Kaya minabuti ko na magpalit na lang ng buong harness. Isunod natin yung harness nitong fuse box. Yan. Fuse box na po hanggang sa harness na, tapos yung conjunction box may harness din doon, wiring, ibig sabihin ng harness. So ito po yon. So yan mga ka-DIY, buo na po yan. Ang wala lang po dito yung ground, para dito sa alternator, kasi nakasama doon sa yung pinutulo ng parts out, nakasama doon sa makina, buong transmission sa makina. Kakabit natin ito, watch and learn. Tatanggalin muna namin sa ECU palabas. Bubunutin na natin yung mga sensors. Ganun lang po pag-design. Bubunutin mo naman natin. Saglit lang yan. First time namin manood kayo para makita nyo kung paano magpalit ng harness ng 2001 Corolla. Okay. So ayan, dito natin umpisahan. Tanggalin natin yung dito. Yung glove compartment. So dyan yung computer box sa silong. Yan, tinatanggal na nila. Cutter blade. So, ayan mga ka-DIY, tinatanggal lang po natin dito. Yun. I-reset ko na lang yan mamaya. May scanner naman din tayo dito. So, pati yung computer box natin, bago na yan. Binili namin yan sa from Nueva Ecija. Kalimutan ko na yung pangalan. Mga 2 years na rin ago, no? Ayan, hindi pwede mapagsak-bagsak yan. Okay. Yan yung mga harness niya. Yan sa loob. Okay. So yan, tatanggalin na po natin dito kasi dito na po ang next. Yan. Yan. So ganun lang po mga ka-DIY. Dahan-dahan lang po para hindi po tayo maputulan. Kasi ito, pwede pa natin ito mapagkunan eh. So unahin talaga natin doon sa loob. Hindi pa nakadaan. Sa ano yan? Sa aircon siguro yan? Aircon nga po. Nuboy rin nyo yan. Nautalde mo. Oo, putulin na lang. Tandaan na lang. Basta yung wire dyan para hindi mahugot ha. Sige, tulak. Oh, nandahan. Sige. Yun, malapit na mga ka-DIY. Ayan na, lalabas na. Ayan na. Yun. Lumabas na rin. Ito, ang tinan natin sinama to kasi para to sa compressor. Aircon compressor. Hiniwalay nila. Hindi nakasama dito. Nakahiwalay po siya mga ka-DIY. So yan, so babaklasin natin isa-isa. Dahan-dahan sa BBTI. Yan, BBTI. Tapos ito muna sa ibabaw muna tayo. Huwag muna sa ilalim. Kasi baba muna. Yan. Anong tawag dito? Anos Vlog? Ano? Ignition coil. Yun. Dito. Tawag. Injector. Yan. Okay. Camshaft. Ay. Ito parehas. Sa ano to? Camshaft sensor. Parehas ng kulay oh. No. Balita nakasakit. Ito sa may puro animal. Yung para tandaan natin may teflon ay to.
Tapos ito wala. Sa baba. Tataas yung sa ano, may tape. No. Okay. Okay. Ron, tanggalin mo na yung sa alternator. Ito. Resistant tayo ha. Mukha ng ito. Balik yung pindutan ito. Ayan, tanggalin na rin natin itong BSB. BSB sensor. Tapos map sensor. Yung mga ground yan, hindi na tatanggalin yan. Ay. Ayan, tatanggalin yan. Sige, tanggalin mo na. Ganun ba? Sige. Kasama yun, di ba? Ground niya yan, ground. Sa ground yun, naroon ha. Tapos ito, nakasama. Yung positive yan. Sa, ano yan? Crankcase sensor. Yan. Crankcase sensor yun, Ana. Crankcase sensor. Tanggalin mo yung sa may compressor. Sensor. Tapos, sa may lalim yan. Compressor sensor. Reflex siya. Flashlight. Taan lang. Ayan, tanggal na ba lahat dyan? Meron pa ba isa? Ground ko eh, sir. Ground yan, ground ha. Tapos ito, saan galing to? Hindi na, sir. Meron pa ba ron? Wala na. Ground din sa nayay, para dyan. Ay, ama na, ay. Ay, di man doon sa. Ay, sir. Okay. Ground, alam lamang. Oh, ground yan. So, Ay, dito may na tayo. parad, kerko. Nagkalong ko lang. May ano, Ito ta. oil sending. Ito yung pinakamasilan. Hindi pwedeng magalaw-galaw ito ng ano. Okay, tapos tanggalin na rin sa starter. Tanggalin mo na yan. Tapos tanggalin ko na rin dito sa may transmission. Circuit road. Tanggalin mo yung transmission. Dalawa yan. Yun, tapos yung isa. Yan. Tanggalin mo na lang dito. Okay. Tapos ito pala. Yung sensor ng speed. Yun. Ayan. Tatanggalin. Isa na lang ito para maano nyo ha. Starter. Rin natin dito sa may fuse box. Yung cutter. Tagpi-tagpi na kasi to. Second owner na po kasi tayo dito mga ka-DIY. Nakuha na po natin ganito. Yan. Yan, pindutin na lang to. Ito, pa-virgin to. Yan, baka. Ingat, baka baka ito. Let's go. Yeah, kulang nito. Yun, ito mahirap. Turan mo nga, ito. Kasi iba yung ano niya eh. Ito, may mga tagpi-tagpi na to. Itatap naman na natin itong mga to. No? May itatap na naman tayo dito, oh. May mga nakatap eh. Yun, wala eh. Oh. Diba? May kinabak siguro. Silo. Tanggal yung ground dito, oh. Kaya tanggalin itong ground, ha. Tapos itong ground din dito. So, yan, tanggalin mo. Size 10. Ito, pakita mo. Ito, doon. Ano, madilim. Oo. Natin dito sa may thermostat sensor niya mga ka-DIY. Thermostat sensor. So ayan, ito po yung sa may thermostat niya. So okay na po dito. Yun, dahil mo nga. Meron. Ito pa pala ron, yung pa tinanggal ito. Yan. Let's go.
Ayan, unti-unti na natin baklasin. Ayan yun. Tanggalin na natin to. Alin? Ang dalawa. Ayan, nakasama to sa positive. Okay. Pwede mo natin dito. Positive. Ayan. Labas na natin mga ka-DIY. Dahan-dahan lang. Yun. Para hindi masira. Itong wire na to para makita natin. Ilahin talaga natin ito mga kapatid. Okay, ginadahan-dahan natin kasi pwede pa naman to. Napanggalang kasi dito sa ilalim. Yun. Dito siya pumapangga oh. Huwag nyo hilahin kasi meron pa sa kabila. Dito. Ay, tawag ko yan mo. Ayan, last but not the least. Ito sa may ano ng steering. Yun. Okay na. Tanggal na lahat. Yan. Ito na ipapalit natin. Dito. So yan mga ka-DIY, kakabit na po natin itong bagong engine harness ng 2001 Corolla Altis natin from 2007. So yan, ito yung papunta sa computer. Medyo mahirap dito. Analos vlog. Tandahan. Yan na. Oops, yaman ni popcorn. Sige. Tandahan. Dahan-dahan. Oop. Dali. Yun. Sige. 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 So yung mga ka-DIY, ilalagay natin yung terminal nung alternator dito kasi ano po mga ka-DIY, ground po ito. Walang kasama yung harness na nakuha natin. So yung dati na, yun ang kukunin natin. Okay? Yan, pinutulan na po natin. Mas maganda sana, walang putol yan eh. Kaya lang, wala kasi tayong nagawa. Wala tayo nung clipper. Ayan, ganyan po yung style ng pagtatap. Masyadong makapal po kasi mga ka-DIY. Jadi medyo muna, bilan na lang natin. So mga ka-DIY, nilalagay po natin yung alternator socket kasi dun sa binili po natin na harness, nakat po nila. Hindi po kasama. Kaya ito po yung galing sa harness ng LTN natin. So ito yung original na tinanggal doon. So dadaan, susundan lang natin yung color coding. So ito yung tinanggal natin doon para di tayo malito. Nag-extend tayo ng tigma malit lang. So yung kulay red dito sa kulay red, ito yun. Yan, ito talaga pwede mabilis. Ito kulay yellow. Ito po yan. Yan, delikado yan. Kailangan ingatan nyo yan kasi sa signal yan para sa computer. Then ito naman yung yung light. White. Ito ata to. Ito yung kulay red kanina. So mga ka-DIY, ingat po tayo sa pagtatap po ng mga wirings. Gawa tayo ng mga palatandaan natin para kasi parang ito, medyo kupas na yung dati niya. Ito yun. Hindi natin alam kung saan ito. Medyo kupas na kasi yung dati. Pero ito yung medyo malapit sa kulay.
Kapit na natin yung isa. Last na last. Ay, ba? Zero na. Nagana na siya. Nagana ko. So, umpisahan natin dito. Ron, kuha ka ng size 10. Tisakit. Size 10, ha? Tapos ito yung para sa aircon. Sa compressor kasi nakahiwalay. Yan. Ganyan na nakuha natin. Tanggalin mo ito ron, ilalagay natin ito. Yan. Gamay mo na. Tapos tanggalin natin ito para mailagay natin yung railings na yan. No. Yun, lalagay na natin ito mga kadiway. Dito. Pogi oh. So, lagay natin yung mga sakit ng ignition coil. Puging tignan oh. Tanggalin muna natin ito pala. Lagay muna natin ito. Meron. Sige. Tagal namin din. Balikan natin yung nut. Yung bolt. Tapos Pugi na ron, no? Importante kasi ito para hindi mag-loose. Hindi gumalaw-galaw. Yan, tapos sa injector naman tayo. Yan. Ilagay mo lang naman to. Injector, tapos sa camshaft sensor. Pwede rin sa taas, pwede rin sa ibabaw. Yun, tumulog na. Tapos, dito naman PBTI, socket, sensor. Tapos, ito pala, ikat na lang to, yung sa medyo nakaset. sensor. Tapos, ito yung socket ng crankshaft sensor. Ito, nalagay na. Hindi. Crankshaft sensor yan. Alternator socket. Ilagay ko na yung ground na inasaw mo. Ha? May ground dyan. Karga lang. Hindi na. Ito na yung malandi. Hindi. Yan sa compressor socket. Make sure na nakatapat. So lagay din na rin natin ito mga kadibay. Sa alternator socket niya. Dito yung reading ng alternator. Para malaman yung kung nag-charge. Ito yun. Signal para sa computer yan. Yan yung ground. Ground ng yan, ignition coil, tapos yung mga injector. Para mailagay natin yung bago bracket niya para hindi magalaw-galaw. Yan, kabit na rin natin to, grounding din to. Yan, kakabit din natin tong mga transmission socket. Yun. Tapos ito naman, ito dapat hindi ito maluwag, dapat talagang skip para gumana yung transmission niya ng maayos. Yun, dapat tutunog. Tapos yung dito, yan, babaw lang naman yan. Speed sensor yan. Iba din yung speed sensor sa may gulong. Tapos ito naman dito
Baba lang yan. Pag hindi umabot, ganyan lang, baba. Tapos ito yung dito kanina. Pinapaano ko pa kasi naputol. Lagay mo na yung ground dito. May baba. Kaya lagay na rin natin yung ano para sa may steering niya. Yan. Medyo mahirap lang dito mga kadewe. Tapos may init pa dito ng part. Kaya mga kadewe, ibalik na rin natin tong ano sa may oil sending unit niya. Oil sending sensor. Tapos ito lagay natin dito. Clip niya yan para hindi gumalaw-galaw. Iyakap mo dito ito. Yan. Hindi pwede magagalaw-galaw yan. Sunod natin yung knock sensor na. Lagay na natin. Saan yan? Yan, hindi na original to ah. Replacement. Parating pala yung original. So ito na lang muna lalagay natin. Nag-separate video na tayo nito kung paano paganahin. Kung bibili kayo, testing nyo. Dapat walang resistance. Tapos dapat may lalabas na ilang volt? 5 volts. Exit na rin. Sumpala, bakit? Yan, pati yung socket wala. Kaya, remedyo. Yan, ang haba. Kaya lalagay na rin natin yung socket ng starter natin. Solenoid. Kaya lagay na natin dito sa may mga fuse box mga kadiway yung socket. Yun. Hindi naman kakasya yan pag hindi sa kanya. So, tatlo yan. Tapos, gano'n natin. So, tapos na po natin nailagay yung engine harness niya to ECU mga ka-DIY. Ito kasi, tinanggalin natin kasi nagpalit tayo ng knock sensor. So, ayan na po yung knock sensor mga ka-DIY na pinalitan natin. Okay na yan. Ito na lang ikakabit natin sa battery. Tapos, dito sa yung mga sensor dito. Okay. Pag naikabit na natin, hindi na natin mailalagay ito. Hirap. Yan, pinipix na po natin mga kadiway. Lapit-lapit na po ito. Hindi na namin pinakita sa inyong kabuuan kasi meron tayong ibang vlog nito kung paano magtanggal ng intake manifold at magbalik. Sige po. Ayan, kabit na rin natin dito mga kadewa yung TPS sensor socket. Yan. Tapos yung IECB. Yun. Ito mamaya na to. Yung BSB, kabit na rin natin. Yan. Mamaya na itong map sensor kasi wala pa. Kabit na rin natin yung hose. Yan. Kabitan natin. Pilip. Lagay na natin yung battery. Tapos para matry na natin pandalin, lagay natin yung oil cleaner. Tapos yung mga kadena. Yung sa computer box. Ina po natin yung sa conjunction box. Tapos yung dito sa computer box natin. So dalawa po dito. Hindi naman po yung mag-fit pag hindi sa kanya. So apat dito sa computer box. Yan po siya pag maglalak, tutunog yan.
natin na ilagay yung engine harness na bago from 2007 Altis kasi 2001 tong Altis natin. So yan, i-testing natin kung tama yung pinagkabit natin ng harness. So lagay muna natin yung map sensor pala. Wala natin na ilagay pa kasi hindi to andar pag walang map sensor. Yun. Kaya mga ka-DIY, okay na lahat. Na-fix na natin yung mga sensors, yung mga socket. So, detesting na natin kung okay yung pinagawa natin. So ayun mga ka-DIY, wala po tayong sasabihin na link kasi hindi po natin ito nabili sa Shopee o Lazada o sa mga auto supply. Nabili po natin itong engine harness to ECU sa mga tropa natin na naka-Toyota rin na nag-parts out ng sasakyan nila. Yung binibenta nila yung mga parts na sasakyan nila kasi bibili sila ng bago. Yung mga buy-in sila nagpa-parts out, doon natin nabili. So mga siguro yan, nagre-range ng 10,000 above. So ayan mga ka-DIY, ito po yung update na kung saan nagpalit po tayo ng engine harness to ECU dito sa 2001 Corolla Altis natin na Matic. Nilagay natin na engine harness is from 2007 na Toyota Corolla 1.8 din po. Para same lang po kasi 1.8 engine din po yung sa atin. Okay? So bakit po tayo nagpalit? Konting brief history lang po. Nakailang beses na po kasi tayo na nagpalit ng knock sensor, which is lumalabas yung error code doon sa scanner natin at sa mga scanner ng mga tropa natin mekaniko is 30 or B0325, which is knock sensor po yun. So nakatatlong beses na tayong palit ng knock sensor, nag-okay naman siya, but after a couple of weeks or month, bumabalik yung code ng error na V0325. So yun po, pag lumabas po yun sa dashboard, yung indicator panel, hindi po siya ng 4th gear, hanggang 3rd gear lang po kasi nililip mode niya. Kasi ang trabaho po ng knock sensor ay prevent niya na masira yung engine mo. So yung knocking sound or yung pinging sound dyan sa makina mo, yun yung sinisense niya. So ayan, nung nagpalit tayo, lahat ng sensors naman, nagpapit sa sumakto naman. Ang konting problema lang po, yung aircon system niya, yung sa aircon compressor, yung sensor, ito, yan para sa compressor po yan, nilagay po natin, kaya lang hindi po gumana yung aircon compressor natin. Kasi po, ito po ang dahilan. Meron na po silang binaypass doon sa unang may-ari. Naka-bypass po yan. So, yan po yung sangahan natin. So, yun lang naman muna. I-ano natin, papandarin natin kung one click or nag-okay siya. Okay? Mga ka-DIY, one click po yung andar ng makina. Hindi po tayo certified mechanic, DIY lang po tayo na nag-tutok, pero yan, okay naman, nagawa naman natin ng maayos. Yan, kaya ako kasi natin binili itong engine harness na to kasi kasama po yung harness ng transmission. Yan, okay po siya. So mamaya i-update namin kayo, patatakbuhin natin to from lumalabas po kasi yung engine ng knock sensor nasa 40 to 60, between po yan, 40 to 60. So mamaya papatakbuhin natin, papagalitan natin from 80, 60, 80, 100 kung lalabas po siya. Ngayon kung hindi po siya lumabas, ibig sabihin wiring po ang problema, hindi na po knock sensor. Siyempre sa katagalan na po, 2001 pa to, galing Paranaque, baka nabaha, nag-breather na yung mga wires niya. Hindi mo rin kasi makikita dito mga ka-DIY kasi nakabalot po yan. Diba? So, paghahanapin mo yan, kakalkalin mo lahat yan para wala dito sa, yan yung sensor dito sa ilalim. Yung socket na yan, kakalkalin mo yan hanggang dun. So, ang sa akin na lang, minabuti ka na lang, magpalit na lang ng buo. Parang nasa ganun, mapaghanap pa natin yung ibang problema niya kasi may problema pa to. Yung ABS niya, na sensor, na indicator pala ng ABS, nakalabas din. Tapos yung airbag niya, nakalabas din po. Tapos yung handbrake indicator niya, nakalabas din. Tapos yung IECD niya, yung airbag nag-aircon ka, imbis na tumaas yung RPM, bumababa. Kasi
hindi po binabasa ng EC yung hindi po binabasa ng ECU yung EC niya kasi naka-bypass. So itong AICB niya, hindi rin po siya accurate na bumasa. Okay? Yun pa yung hanapin natin. For the meantime, yung engine harness, yung engine wiring harness ng engine to ECU, okay naman yung pinagsalpak natin. Kasama natin si Alan Vlog, Perong Cabrera at si Melanie Pantano. So ayan, observe na po natin. So ayan mga kaliway, road test na po natin kung lalabas pa yung ano niya, check engine niya. Yun kasi po yung knock sensor. Yung sinabi ko, yung mga nakalabas na indicator na yan din po yung isang mga problema. Pero hindi naman po lumalabas yung check engine dyan. Malamang kasi sa malamang, may mga wires po kasi nakita kami ng mga naputol na hindi na nakatap. Yan, so try natin from 0. Yan, binibilang na po natin. Kadalasan mga ganyang 40 lalabas na po yung check engine. Tapos hanggang 60. Yan, pag ibibuelo ko. So far wala naman. Lalampasin natin. Yan, 70. Wala ho mga kadiway. Tapos very smooth po yung takbo niya ngayon. Ang bilis niya mag-peak. Hindi katulad dati na overrev po siya ngayon. Okay na po. So try po natin dito sa may bypass. Walang masyadong sasakyan para safe po tayo. Never mind na lang po yung mga indicators na yan. Kasi ang problema lang po nito, ang isang problema nito ay lumalabas yung check engine niya dahil sa knock sensor. So ayan, testing natin. Ayan, 60, 80. Yan. So napapansin nyo, naririnig nyo, nagsiship po siya mga kadiwa. Gumaganon. Yun po yung tunog ng shifting po niya. So ayan, balik tayo. Hindi tayo makapag-duelo dito sa kabila na. Yan, nag-shift na po siya. Yan, shift ulit, pumababa yung RPM. Tapos pag 80, magsiship po yan, bababa ulit yung RPM. Yun, hindi na po siya, yun, bumaba po yung RPM. So, ganun po yung mga ka-DIY. Okay na po siya, di ba? Hanggang 80 na ba yun o 90? Hindi ko masyado. 90. Ha? 90. Oh, so wala na ho mga ka-DIY. Hindi tayo pwedeng tumayo dyan kasi may tubo. Huwag magalit yung may-ari. Ayan, balik na po tayo. Dahan-dahanin natin. Kasi minsan lumalabas siya sa dahan-dahan eh. Yun, bilayin natin. Wala na, 60 agad oh. Okay siya. Bilis 90, 100. Yan, highway na kaya hindi na pwede. So umabot ng 100, okay na po mga ka-DIY. So yan, na-confirm natin na wiring lang pala ang problema. Nagluluko siguro, naglulose or may putol na yung wires ng knock sensor po natin. Yung PO325 na check engine, wiring lang pala yun. Nakailang beses tayong palit, nakapalit tayo ng ilang beses mga ka-DIY. Bumili tayo sa Shopee, Lazada, replacement, brand new, nasa 1 to 800, mga ganon. Yung latest na nabili natin na pang Toyota Corolla, GDM yun, from Japan po yun, surplus, used condition pero good condition pa rin siya. Nasa 3 plus something, kasama na po yung shipping. Oh, ito lang pala ang problema. So kahit na lumalabas pala sa scanner na ganun, baka pwede nyo rin pong ipacheck yung wiring. Buksan ko muna. Yes, ma. Bangkin. Bangkin. I-check natin ulit. Yan, napakatahimik na. Okay na.
naririnig nyo, yung ending na natin naka-open. Tapos napagana na rin po natin yung wiring. So ayan, proven and tested po mga ka-DIY. Wires lang po. Ayun problema. Yan. Nagpalit na tayo ng buo. So ang next na papalitan natin yung harness nitong fuse box. Kasama yung harness. Tapos yung harness o fuse box din ng conjunction box doon sa loob. Para sa ganun, kasi ito, tinesting natin to. Yan, walang supply ng kuryente. So malamang sa malamang, may mga naputol dyan na hindi na nailagay nung unang may-ari. Tinamad na siguro. So tayo, hanapin natin yan. So okay na po yung fourth gear natin. Okay na rin po yung P0325 natin na error code. Wala na po. Thank you Lord. Yan. Okay na ba natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa mga ka-DIY kung paano mag-trace ng P0325 na error code sa Toyota Corolla Altis natin. Sundan nyo po yung mga process na pinagawa natin mga ka-DIY. Ingat lang po kayo sa pag-DIY. Dahil dito sa SPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa SPT, natuto ko na nakatipid ka pa. Dahil sa SPT, sharing it. Sharing. Sharing. Ayan, maraming salamat. Tubad ng Pinaglory and Burn Time. Sign you off.